Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,577 subscribers. Konti na lang guys, ano na tayo? Magsi 6,000 subscribers na tayo. Konti na lang, konti na lang. Sa 7,600 subscribers na tayo or 8,000 subscribers rather. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay ano no, yung ano po, yung build better more yan. Actually ano po no, yung panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang ano doon ay build triple B, okay? Ayan, build. Ah, Parang nakikita ko po, parang hindi po trapo, no? Yung yung kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi hindi naman po ano no, hindi naman po nakapangalan sa kanya. Build, triple P lang ang nakalagay doon, no? So ibig sabihin, parang hindi po trapo at dating. Pero nakita po natin, ang dami po nating nasaksihan na mga infrastructure projects. Kitang-kita naman po natin yan. Naumpisahan, na ipagpatuloy ang mga proyekto ng Aquino administration papuntang Duterte administration. Ang maganda po nito, may mga natapos din po na mga proyekto, no? Diyan sa Clark, diyan sa Zambales, sa Ilocos, sa Cebu, pa pong iba, no? So marami pa pong iba. Okay? So, so yun po, no? Talaga naman pong ano yun, no? Napaka maganda 'no, maganda pong paggawa ng Duterte administration. Pero, ano po ngayon siyempre, um, anong tawag dito, yung ngayon po ay talagang, yung kay Marcos naman po ay nakalagay dun ay build better more 'no. Now, kung in the past may mga tina-target po talaga silang mga partner, corporations or partner countries, no? Such as yung China, nandiyan yung Japan, at marami pa pong iba. Pero ngayon, ang tina-target po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Build Better More projects niya ay talagang good opportunities daw po ito for Korean firms or Korean companies. Okay? Kasi po, no, the nearly 200 flagship projects under Build Better More program will be a great opportunity for Korean companies. Okay? So ayon kay President Ferdinand Marcos Jr. Okay? So yung nearly 200 flagship projects under Build Better More program will be a great opportunity for Korean companies. No, ayon kay President Ferdinand Marcos Jr. Okay? So yun po ang tina-target nila. Kaya lang po no, para po bang ano, 2024 na po ngayon eh. Okay? So 4 years na lang po ang proyekto. Parang nababagalan po ako dahil bakit hindi po 'to ginawa mula nung day one pa lang, yung pagplaplano. Medyo parang ang bagal nga po eh, pero na-late po talaga si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po sa kanyang mga anong tawag dito, kanyang mga kabinete, no? So parang last year lang eh, dun lang talaga nakumpleto ang kanyang gabinete. O may mga kabinete pa siya, for example, yung sa DSWD, no? Talagang meron pa siya pinunan yung yung migrant workers niya, DMW, kasi namatay po si Toots Ople o something like that. So marami po siyang pinunan. Tapos yung nilaunch niya yung bagong Pilipinas, this year lang naman po yun eh, 2024. Parang ang bagal-bagal po ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sorry po binoto ko po kayo, kinampanya ko po kayo, marami po tayong kinonvert na mga Bicolanos na talaga na bumoto po sa inyo. So anyhow, ganun po talaga siguro, no? Yung Build Better for niya or BBM, Bongbong Marcos. Yan. Yung kay Pangulong Duterte ay ano naman, Triple B, BBBB. No? Pero yung BBB na yon ay talagang hindi mo makikitaan kung pangalan ba yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman, di ba? Pangalan ba yan ni Sara Duterte? Hindi naman. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, BBM, Build Better More. Ewan ko, hindi ko alam. Sagutin niyo po yan. Ito po, no, sabi niya po, talagang marami pong programa ang puwedeng gawin, ng Pilipinas at tsaka ng South Korea, no? So,
Yun po, no, during his meeting with Chang Den-huan, chairman of yung media group in Malacanang, Marcos Jr. said South Korea could be the best development partner of the Philippines. So his administration, according to him, would focus on underdeveloped facilities to lay the groundwork for economic growth. So madaming oportunidad doon, no? So yung sabi niya, yung ano daw, no, yung underdeveloped facilities, ano po kaya 'yon? Pwedeng ano po pwedeng technology, pwedeng kuryente, no? Mga ganong bagay. Energy, yan. So, yung bagong Pilipinas transformation is strength. Pwede rin po tourism, di ba? Kasi mahilig naman po ang South Korea sa tourism. Pwedeng farm to market roads or pwedeng transportation na rin, no? Kasi ang gusto po ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung goal niya in achieving annual economic growth of 6 to 7%. So sabi niya, ini-emphasize din po niya yung large market could open up for Korean companies to flourish alongside the Philippines. So it will be put up into infrastructure such as ports and railroads. So, tama po, no? Yung ports, no? Kasi um, kailangan i-develop yan dahil ano nga po tayo, no? Mga isla tayo. So, dapat naman, yung mga ports natin dyan sa Mindoro, Batangas, sa Ilocos, sa Cebu, sa Mindanao, kaya dapat ma-develop po yan. Dapat, tapos, connect-connect dapat yan. Tapos, yung railroads din natin, no? So, dapat meron tayong railroads yan sa Ilocos area, papuntang Bicol, papuntang Davao, yung mga ganon. I-connect po natin ang mga bayan-bayan ng mga naging presidente na ng Pilipinas. Siyempre, clean energy facilities, nawala na nga rin po yung nuclear, no? At saka yung semiconductor supply chains, kumbaga. So, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, all of these are big pictures to create an ease of doing business. O, tama naman din yun, no? Siyempre, ang local government unit, dapat din pong mag-improve, kumbaga. Sige po. Um, Unang-una po, maraming salamat po sa ating mga subscribers, no? So, Feel the World, Nasmas Cooking Studio, yan, mga yan, no? Tingnan natin yung for the last 7 days. Sino po yung mga nag-subscribe sa atin? Si Esmeralda Agyar, Olivia Games, Noor, etc. WBTV, Kang Yanu, Dimas Arya, Familia, etc. No? Marami pa pong iba. Okay, so Alvara Rita Saison, Carlos Sabado, Yan's channel, Team Sasku, Albarak Officials, and many others more, no? Sige, maraming salamat po, no? Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman para ano naman, kasama ka namin sa journey na ito, no? Dumadami na po tayo. Mag-8,000 subscribers na po tayo. Sana po ay makuha natin yan this coming May or until June. Okay, sige. Hindi na po ako magsabi sa inyo, ang goal po natin is for us to reach 100,000 subscribers. Okay, sige, that's it for tonight. Thank you so much, guys. God bless you all.